Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Barangay LS 91.1 Forever. That was Gary V sa awiting Sana Maulit Muli. Ito po ang programang Radyo Nobela, mga kabarangay. Minsan daw, sa pagpupumilit nating maging buo ang isang pamilya, hindi natin alam, unti-unti na pala tayong nadudurog at nawawasak. Kaya nga may kasabihan na hindi lahat ng nakangindi ay masaya. Kabarangay, paano mo pinalaya ang iyong sarili mula sa isang masalimuot na relasyon? Sabay-sabay po nating tunghayan ang kwento ng ating kabarangay na si Helen. Dito sa Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, bago ko po umpisahan ang pagbabahagi ko ng aking kwento, gusto ko po munang bumati ng isang magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa oras na ito ng Radyo Nobela. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Helen. 50 years old at isang single mom. 4 na taon na po ang nakalipas nang piliin kong makipaghiwalay sa dati kong mister na si Gary. Matapos ko noong magpakatanga at magpakamartir, kasama siya upang mapanatili ang aming pamilya na buo. Alam ko po na mahalaga sa ating mga Pilipino na hindi maging produkto ng broken family ang ating mga anak. Pero minsan, hindi itinutulot ng pagkakataon na pagsamahin pa sa iisang bubong ang mag-asawa, lalo na kung isa rito ay harap-harapan kang iniiputan sa ulo. Pinagtaksilan po ako ni Gary. Hindi lang isang beses, ngunit maraming ulit. Pero sa kabila nun, nagpakatanga rin ako. Alang-alang sa aking mga anak. Ako po si Helen at ito ang aking kwento. Diyan, sa bandang baba. Sige, diinan mo pa. Dito ba, sweetheart? Oo, dyan nga. Sige, medyo ang tagal mo na rin hindi nahahawakan yan. Namiss ka tuloy. Halatangang namiss ng likod mong masahe ko. Pero seryoso, ang sarap sa pakiramdam. Medyo tensyonado ka kasi, sweetheart. Kaya naman palang sungit mo nitong mga nakaraang araw. Stress na stress ka kasi at masahe ko lang ang kailangan mo. Thank you, sweetheart, ha? Kasi napagtyagaan mo ang kasungitan ko. Tapos imbis na patulan, nag-offer ka pa talaga ng masahe. The best ka talaga. Halika nga rito, tabihan mo ako. Ay nako, nambola ka pa talaga. Tsaka ano bang akala mo sa atin? Bago magkarelasyon, baka nakakalimutan mo, dekada na rin ang binibilang ng pagsasama natin. Kaya namang kilalang kilala ko na kahit simpleng mga kilos at reaksyon mo. Alam ko kapag ganyang stress at pagod ka sa trabaho. Ay, ewan ko ba? Pero parang gusto ko na mag-resign sa pinagtatrabahuan ko, sweetheart. Oh, dahil na naman ba sa management nyo yan? Oo, at hindi lang naman ako nakakaramdam ng ganito. Pati na rin yung iba mga kasama ko na bumilang na rin ng taon sa kumpanyang yon. Pero, di ba, dati okay naman kayo dun? Palagi mo pang binibida sa akin na maganda at maayos ang sistema nila. Anong nangyari? Totoo naman yun. Kaya nga tumagal din talaga ako dun. At nagpapasalamat ako sa bagay na yon. Pero, nito nagpalit ng management ng presidente,
nagbago na rin lahat. Ewan ko, pero parang may kinikilingan yung bago naming boss. Tapos hindi pa marunong makinig at lagi pang nagagalit. Alam mo ba, noong nakaraang araw lang, sinermonan ako nun ng halos 40 minutos sa opisina niya dahil sa hindi ko sinasadyang matapon yung ink sa makina na ino-operate ko. Pambihira, alam ko naman na may kasalanan ako. Kaya nga sabi ko, ibawas na lang sa sahod ko. Kaso, nilait at ininsulto pa ang pagkatao ko na para bang hindi ako naglingkod sa kumpanya ng mahabang panahon. Sobra naman yun. Pero, teka, bakit ngayon mo lang yan kinukwento sa akin? Ay, kasi alam ko naman na busy ka rin sa sarili mong trabaho ng araw na yun. Ayaw na sana kitang istorbohin pa. Alam mo namang hindi mo ako may istorbo, no? Tsaka kahit gaano pa ako kapagod, pakikinggan ko pa rin naman ang kwento mo. Nakalipas na yon. Saka di hamak naman na mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Kasi nagkaroon na ulit tayo ng time para sa isa't isa. Pwede ba? Tigilin mo na nga yung mga pambobola mo sa akin. Sige ka, baka masanay ako. Bakit? Sa tagal natin hindi ka pa ba sanay? Saka yun na ang gusto ko. Ang masanay ka at hanap-hanapin mo ko. Ano ba? Halika, ligo tayo. Ano? Matagal-tagal na rin kasi. Ang alin? Ang maligo tayo ng sabay? Oo, pero kung may iba ka pang naiisip, pwede naman natin gawin. Total, malaki na rin naman ang bunso natin. Panahon na siguro para… Aray! Puro ka kasi kalokohan eh. Grabe, ampi ko naman ito. Nilalambing lang kita. Ano, tar na ba? Sige na nga. Maganda, nagtatrabaho po ako bilang assistant supervisor sa isang garment factory noong araw. Samantalang machine operator naman si Gary sa katabi naming pabrika ng mga printing materials. Nagkakilala po kami nang minsan kaming magkasabay bumili ng ulam sa paborito naming karinderya. Gwapo po si Gary, matangkad at matatas manalita. Na mga panahon na yon, aaminin ko na love at first sight ako sa kanya. Pagkatapos namin magkapalitan ng number, naging mag-textmate naman kami. Pilyo, palabiro at kwela si Gary. Walang araw na hindi niya ako noon napapatawa mula sa mga hirit niya at mga corning jokes. Di nagtagal umamin siya sa akin ng kanyang nararamdaman. Pumayag po akong maging nobya niya. Tumagal ng ilang buwan ang aming relasyon. Sakto, pagka-promote ko bilang supervisor, ay siya naman ang nag-propose sa akin ng kasal. Bagay na hindi ko na po tinanggihan. Mabilis po kaming biniyayaan ng anak na lalaki. At doon na nga po nagsimula ang buhay may pamilya namin. Pagkalipas ng ilan pang taon, nagkaroon ulit kami ng isa pang anak na lalaki. Para sa akin, maganda, perpekto ang pamilya ko. Perpekto ang aming pamilya at pagsasama ni Gary. At tiwala ako na walang anuman o sino man ang makakatibag sa aming pundasyon. Gary, sweetheart, hindi ka ba talaga pwede mag-leave sa araw na yon? Ilang beses ko ba dapat sagutin ang tanong mong yan? Ang kulit mo naman eh. Sinabi ngang hindi. Pero akala ko ba nakapagpaalam ka na in advance? Oo, kaya lang nagkaroon kami ng biglaang gawa. Dumami yung production namin nun. Anong magagawa ko? Wala akong kontrol dun. O sige, ganito na lang. Sa susunod na araw na lang tayo mag-celebrate. Sakto linggo naman noon kaya wala kang pasok sa trabaho. Kasi… Ano na naman ba yun? Ano kasi, pagkatapos ng shift namin ng araw na yun, nag-iya si paring Lito na pumunta sa kanila kasi birthday niya. Alam mo na, inuman, kainan, para doon makapag-relax kami matapos ng isang linggo magtatrabaho. At pumayag ka naman? Ganon? Hindi na ako nakatanggi.
lahat sila pupunta. Ang KJ ko naman, kung ako lang hindi sasama, hindi ba? Saka plano ko sanang madaling araw na umuwi kasi minsan lang naman yon. Panigurado, paggising ko ng linggo, pagod pa ako. Kaya baka hindi rin tayo makalabas. Alam mo, napakahina mo talaga. Ang manhid mo. Ano ba problema mo, Helen? Aba, ikaw pa talaga ang nagtanong sa akin yan, Gary? Nakalimutan mo na ba? Anniversary natin sa Sabado. Birthday naman ng bunso mo sa Linggo. Hindi na nga ako kumontra nung sinabi mong may pasok kayo sa anniversary natin. Kahit nauna mo nang sinabi noon na wala. Oo na, biglaan at hindi natin kontrolado yung dami ng production nyo. Pero pati ba naman sa araw ng birthday ng anak mo, hindi ka rin pwede? Sinasabi ko lang naman na baka pagod pa ako noon o di kaya lasing pa. Hindi naman ako aalis. Sa bahay lang ako, huwag kang apraning. At ako pa talaga ang praning, Gary. Alam mo kung gaano kahalaga sa pamilya natin ang mga araw na yun. Hindi man bongga yung selebrasyon natin, ang importante, magkakasama tayo. Masyado na nga tayong abala sa mga trabaho natin. Hindi pa ba natin susulitin yung mga ganong okasyon? Halos yun na lang din ang bonding natin, tapos ipagpapalit mo pa sa ibang tao. Hindi naman ibang tao sina paring Lito. Inaanak nga natin ang pangalawa nun, hindi ba? Pero kahit na! Mas uunahin mo pa rin sila kaysa sa amin ang anak mo. Alam mo, kapag hindi ka pa tumigil, baka... Ano? Sasaktan mo ako? Sige, subukan mo lang! Ang akin lang naman, gusto kong intindihin mo ang sitwasyon. Kayo ng mga anak ko, palagi ko naman kayo nakikita rito sa bahay. Hayaan mo, sa susunod na linggo, tayo naman ang lalabas. Matigil ka lang sa pagbubunganga mo. Kung ituring mo kami, parang hindi kami yung pamilya mo ah. Isipin mo na lang kung anong mararamdaman ng anak mo, kahit wag na yung sa akin. Total sa tono ng pananalita mo, parang hindi naman ako importante sa'yo eh. Malaki na ang anak natin. Maiintindihan niya na pagod ang tatay niya sa isang buong linggong pagtatrabaho. At kailangan ko rin naman mag-relax kasama ang ibang tao. Saka hindi ka ba nakikinig? Babawi na lang ako sa inyo. Marami pa naman pagkakataon kaya pwede ba? Huwag mo nang palakihin ang sitwasyon. Para kang abnormal eh. Hindi ka makaintindi. Kung makapagsalita ka, parang inaagaw ako sa inyo ng ibang tao ah. Hindi naman po kami baguhang mag-asawa ni Gary. Sa katunayan, bumilang na ng ilang taon ang aming pagsasama sa iisang bubong at 21 anyos na rin ang panganay namin. Kaya nga siguro pinilit ko na lang noong baliwalain at wag masyadong damdamin ang pagtatalo namin yon. Inisip ko na lang po na parte lang yon ang pagiging mag-asawa namin at hindi talaga maiiwasan. Pero aaminin ko, nagtatampo po talaga ako noon kay Gary. Masisisi niyo po ba ako? Hindi po kasi ako sanay sa pag-uugali niyang iyon dahil nakilala ko siyang malambing at close sa amin ang kanyang mga anak. Kaya lang magsisinungaling ako kung itatanggi ko na nararamdaman kong tila nag-iba ang ihip ng hangin para sa aming dalawa ng mga panahon na yun. Kasabay noon ang biglaan niyang panlalamig sa aming relasyon. Hindi ko po alam kung paano haharapin. Pero may kutob po ako, Mama Ganda. May hindi magandang nangyayari. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Nang mga panahong yon, nag-resign na po si Gary sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. Pero kahit wala pa siyang bagong napapasukan, hindi naman po mapakali sa bahay namin ang dati kong asawa. Madalas niyang sabihin na nag-a-apply siya. Pero nalalaman ko na lang na pumupunta siya sa bahay ng mga dati niyang katrabaho at kaibigan para tumambay. May mga pagkakataon din na gabi na siya umuwi mula sa pakikipag-inuman. Katwiran ni Gary, hindi na raw niya magagawa mga bagay na yon kapag muli siyang nakapagtrabaho.
Kaya nga iniintindi ko na lang ang kanyang mga sentimiento. Hanggang sa muli nga ay nakapasok si Gary bilang warehouse admin sa isang logistic company at doon na rin mas dumalas na mawalan siya ng panahon sa amin. Alam ko na marami sa ating mga kabarangay ang magsasabi na posibleng may ibang kinalolokohang bagay si Gary. Siyempre bilang babae pumasok na rin po yan sa isipan ko na baka nga po may babae siya. Kaya lang hindi ko hinayaang mabigyan ng puwang ang alalahaning iyon at sa halip ay mas pinaigting ko pa ang pagtitiwala ko sa dati kong asawa. Mahal na mahal ko po si Gary. At hindi ko kakayanin sakaling malaman kong pinagtataksilan niya ako. Pati na rin ang kasal namin. Kaya nga mas lalo ko lang pinaniwala ang sarili ko na tapat sa akin ang mister ko dahil simulat sa pool, bukas naman po ang komunikasyon namin sa isa't isa. Kaya imposible talaga na ang asawa ko ay nambababae. Dahil hindi naman po ako nagkulang sa kanya bilang asawa. Sinabi mo? Pakiulot ka kasi parang nabingi ako, Helen. Alam ko na narinig mo ako, Gary. Pwede ba wag ka na magmaang-maangan dyan? Ano? Gusto mo bang ulitin ko pa para mas maintindihan ng makitid mong utak? Sige, para sa ikaliligaya mo. May babae ka, di ba? May iba ka pang kinalolokohan kaya madalas wala ka ng oras sa akin at sa mga anak natin. Lintik ka talagang babae ka kahit kailan. Ano karapatan mo pagbintangan ako ng ganyan? Bakit? May ebidensya ka ba? Pakitaan mo muna ako ng prueba para naman kahit papano magkaroon ng saysay mga pinagsasabi mo. Puro ka hinala, puro ka bintang. Kung wala kang ibang babae, bakit ganyan na lang ang trato mo sa akin? Asawa mo ako, Gary. Pero pakiramdam ko ibang tao na lang ako sa buhay mo. Supervisor ka ba talaga sa kumpanya nyo? Pero bakit mahina ka umintindi? Ilang beses ko bang dapat sabihin na busy ako sa trabaho ko at wala akong ginagawang mali katulad na ibinibintang mo? Kailan ba papasok sa kukote mo na walang maganda maidudulot sa pagiging praning mo, Helen? Sa ano ka mo? Nagtataka ka kung bakit pakiramdam mo nanlalamig ako sa'yo? Nakita mo na ba ang sarili mo sa salamin? Anong ibig mong sabihin? Ang pangit mo na! Mukha ka ng hukluban! Yang buhok mo, hindi mo na mapagupitan. Mabuti sana kung nasusuklay mo man lang o naitatali na maayos. Kaso hindi! Pati ang mga kulubot mo sa mukha, parang araw-araw lumalala. Alam ko naman na lahat ng tao tumatanda at hindi rin maiiwasan na magkaroon ng mga kulubot. Kaya nga may beauty products na ginagamit para ayusin ang mga yan, hindi ba? Ilang beses ko na rin sinabi sa iyo yun. Pero lahat binabaliwala mo lang kasi sabi mo, wala ka ng panahon magpaganda dahil marami kang ginagawa. Kaya hindi ka dapat magtaka kung bakit lagi ako naiirita makita ang pagmumukha mo. Umay na ako sa'yo. Ang kapal naman ang mukha mong laitin ako. Tao ka pa ba? Perpekto ka ba? Asawa mo ako, ipapaalala ko lang sa'yo. Asawa nga kita, pero hindi ko may pagmalaki sa ibang tao dahil sa itsura mong yan. Subukan mo kayo mag-ayos-ayos ng sarili. Baka sakaling bumalik pa yung gana kung makatabi ka sa kama. Sumasobra ka na sa pananalita mo sa akin. Na hindi mo na ako nirespeto bilang asawa mo. Inapakan at niyurakan mo pa ang pagkatao ko bilang babae. Bakit? Ganun na ba ako kabangit para hindi mo masikmura at masuka ka sa pagmumukha ko? Parang hindi naman yata tama. Nabigla mo akong gaganyanin samantalang sa ating dalawa, ikaw ang mas may malaking atraso at pagkukulang sa pamilya natin. Tsaka para sabihin ko sa'yo, hindi ko pinababayaan ang sarili ko. May dahilan kung bakit hindi ko madalas mapagtuunan ng pansin ang itsura ko. At alam ko rin naman na alam mo yon. Huwag mong ipamukha sa akin na napakapangit ko dahil sa ating dalawa, ikaw tong walang kwenta. Pagtatalunan na naman ba natin na mas malaki na ipapasok mong pera sa bahay na to kumpara sa akin? Ikaw lang naman na nakikipagtalo. Nakikipag-usap ako sa iyo ng maayos. Kung tutuusin, hindi naman bago sa atin na pag-usapan ng tungkol sa mga gastusin natin dito sa bahay. Di ba gano'n naman ang mag
mag-asawa? 50-50 sa mga bagay-bagay? Pero bakit bigla na lang yata naging unfair? Ako na lang nang ako ang bumubuhay sa pamilya natin. Gary, saan ba kasi napupunta ang sinusweldo mo? Pag pera ko lang, Helen. Wala ka nang pakialam kung saan yun napupunta. Dahil may naiaambag naman ako dito sa pamamahay na to. Yan! Yan na lang ang palagi mong katwiran. Tapos magtataka ka kung bakit ako nagdududa na baka may ibang babae kang sinusustentuhan o pinaglulustayan ng pera mo? Aba, tartado ka talaga, no? Hindi ka pa ba talaga titigil? At bakit? Sasaktan mo ako? Sige, gawin mo! Ano? Sige! Gawin mo sabi! Ay! Masisira na talaga ako ng ulo sa iyong baliw ka. Mabuti pa, mag-usap na lang tayo kapag matino ka na at mukha ka ng tao. Naaalibad-baran na talaga ako sa pagmumukha mo. Walang ka talaga! Ang kapal na mukha mo! Nginig na nginig po ang buong katawan ko. At kahit anong pagtahan ang gawin ko, ay hindi ko mapigilan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng aking mga luha. Matapos akong harap-harapang insultuhin at maliitin ni Gary. Nanliit po talaga ako noon at parang gusto ko na lang kainin ng lupa. Dahil hiyang-hiya po ako sa aking sarili. Ganoon na ba talaga ako kapangit para ipamukha niya sa akin ay hindi na niya masikmurang makatabi ako sa kama? Kaya ba gano'n na lang kung umiwas sa akin ang dati kong asawa? Na parang may nakakahawa po akong sakit. Hindi ko maintindihan, Mama Ganda. Litong-lito po ako at parang pinipiga ang puso ko sa sobrang sakit. Pero sa kabila ng lahat, inisip ko na lang noon na baka may punto rin naman siya. Aminado ako na nang dahil sa pagiging nanay ko sa mga anak namin at pagtatrabaho bilang bisor, ay hindi ko na nga po makuhang makapag-ayos ng sarili. Katulad noong dalaga pa ako. Kaya nga simula noon, sinigurado kong hindi ako aalis ng bahay nang walang kolorete ang mukha para kahit paano ay mapansin ako ni Gary. At muling bumalik ang amor niya sa akin. Gary, ano ba? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na ilabas mo yung baunan mo pagka-uwi mo para mahugasan ko? Oh, ano problema mo? Nilabas ko naman, hindi ba? Nilabas mo nga, kaso kung kailan naman tapos na ako maghugas. Kakabwisit ka talaga. Hindi ka marunong umintindi. Kung ayaw mo hugasan, eh di wag. Bakit pinipilit ka ba? Kung makapagsalita ka, parang ang laki ng kasalanang nagawa ko sa'yo ha. Kung ngayon mo lang to ginawa, baka maintindihan pa kita at pagbigyan. Pero paulit-ulit na lang. Sa araw-araw na lang, palagi kitang pinagsasabihan ng mga bagay na dapat at hindi mo dapat gawin sa pamamahay na to. Pero para lang din pala akong sirang plaka. At bakit naman kita susundin? Nanay ba kita? Pag-aari mo ba ang bahay na to? Baka nakakalimutan mo. Akin din to, kaya may karapatan din akong gawin dito ano man ang gustuhin ko. Hindi naman kita inaalisan ng karapatan, ang akin lang. Tulungan mo naman ako kahit na sa mga simpleng gawain dito. Diba gano'n naman dapat? Ang lagay ako lang ng akong palagi magluluto, maglalaban ng mga damit natin, o di kaya maghuhugas ng mga pinggan. Mabuti sana kung wala rin akong ibang trabaho bukod sa pagiging full-time nanay. Sino ba sa atin ang babae? Hindi ba ikaw? Ibig sabihin, kahit gaano pa karami ang ginagawa mo sa buong araw, wala ka pa rin karapatang magreklamo dahil tungkulin mo yan sa pamilya natin. Anong sinabi mo? Lalaki ako. Lalaki rin ang mga anak natin. Wala ka talaga maaasahan sa amin na tutulong sa'yo rito dahil puro gawain pambabaeng lahat ang gusto mong gawin namin. Aba, hindi bagay sa amin na maglaba o maghugas ng pinggan, no? Napakawalang kwenta mo talaga! Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang isip at paniniwala ko. Kung ayaw mong gumawa ng mga gawaing bahay, kumuha ka ng katulong. Bayaran mo na rin. Tutal, ikaw naman itong panireklamo. Mama? Papa? Nag-aaway na naman ba kayo? Alfred, anak, ito kasing tatay mo. Ang lalakas ng mga boses nyo. Rinig ko hanggang doon sa kwarto. Hindi nyo ba alam na nagre-review ako para sa exam namin tapos ang ingay nyo?
Anak, pasensya ka na. Hindi naman namin alam na nag-aaral ka pala. Eh di ngayon, alam nyo na. Alfred anak, itong mama mo lang naman kasi ang makulit. Piruin mo, nananahimik lang ako rito sa sala tapos bigla akong lalapitan para lang sermonan. Sino ba namang matutuwa doon? Alam mong may kasalanan ka rin, Gary. Huwag mo nga akong pagmukaing masama sa harap ng anak natin. Pwede ba tumahimik na kayo? Tahimik tong bahay pag pareho kayong wala. Umingi lang pag uwi niyong dalawa eh. Aba, Alfred! Bakit naman ganyan ang tono mo sa amin? Baka nakakalimutan mo, mga magulang mo kami. Hindi ko po nakakalimutan yun, ma. Pero sana wag niyo rin kalimutan na hindi lang kayo ang tao sa bahay na to. Alam niyo kung ano mas maganda niyong gawin? Matulog na kayong dalawa para tumahimik naman tong bahay. Hoy, Alfred! Bumalik ka nga rito! Oh, nakita mo ng kabastusan ng anak mo, Gary? Manahimik ka na lang kasi. Napakaingay mo. Pati yung bata nakakaburido na sa'yo. Hindi ko po maintindihan, Mama Ganda. Litong-lito po ako. Pero sa kabila ng lahat, inisip ko na lamang po ang kapayapaan sa loob ng aming tahanan. Kahit sa pakiramdam ko, alam kong ang kapayapaang hinihingi ko at hinahanap ko ay wala na rito. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Naging desperada po akong maging maganda sa mata ng sarili kong asawa. Pinilit ko po talagang baguhin ang sinasabi niyang manang kong hitsura o pananamit. Sa halip ay nagsuot ako nung mga in o uso. Nagsimula na rin ako nung magbawas ng kinakain para naman mabilis akong pumayat. Hanggat maaari, sinubukan ko rin makihalubilo sa mga dalaga at binata na katrabaho ko para naman palagi akong updated sa mga bagay-bagay. Akala ko mamaganda sapat na yon para kahit paano ay pagtapunan ako ng pansin ng asawa kong si Gary. Sabalit nagkamali ako. Sa katunayan, kahit mga anak namin, lalo na ang panganay kong si Alfred, ay iritang-irita sa mga kilos ko at sa naging pananamit ko. Ay, ma! Saan kayo pupunta? Ha? Papasok sa opisina, anak. Nakalimutan mo na ba? May trabaho pa rin ang mama mo kahit Sabado ngayon. Hindi ko po nakakalimutan yon, kaya lang sa itsura niyong yan, parang hindi naman kayo papasok sa trabaho eh. Bakit? Hindi ba maganda ang suot ko? Nakailang palit na nga ako ng blouse at palda, anak. Pangit pa rin ba? Yung totoo, ma? Opo, ang pangit. Mukha kayong hindi gagalangin ng mga tauhan nyo dahil sa pananamit nyo. Tingnan nyo. Kailangan ba talaga ganyan kaiksi ang palda nyo? Pwede naman kayong mag-slacks pero bakit yan pa rin ang sinuot nyo? Mas mukha pa kayong pupunta sa club kaysa sa opisina. Sobra ka naman makapagsalita, anak. Tsaka hindi naman ganun kaiksi itong palda ko. May blazer din naman akong dala, oh. Pero kahit na, ma. Hindi naman ganyan ang style nyo dati, di ba? Konserbatibo kayo. Halos hindi nga kayo nagpapakita ng balat kapag lumalabas kayo sa bahay natin. Bakit bigla kayo nagbago? Alfred, anak. Konserbatibo pa rin naman ako pero naisip ko kasi na hindi naman masama kung paminsan-minsan sumubok ako ng ibang style, lalo na sa pananamit. Pero matanda na po kayo. Kung medyo bata pa kayo o dalaga, baka pwede pa yung ganyang style na sinasabi nyo. Pero mamay anak na kayo, baka nakakalimutan nyo na.
Saka yung makeup nyo, ayusin nyo nga. Imbes na mag-lipstick lang kayo para simple, ginawa nyong canvas yung mukha nyo. Hindi rin po maganda, mukha kayong payaso. Pwede ba tama na, Alfred? Anong karapatan mo para sabihin sa akin na nanay mo ang tungkol sa mga bagay na yan? Hindi mo ba naisip na nakakainsulto ka na? Kung hindi ako magsasabi, sino pa ba, di ba? I'm sure paglabas nyo rito sa bahay natin, pagtatawanan kayo ng ibang tao dahil sa itsura nyo at pananamit. Dapat nga magpasalamat kayo sa akin eh. Dahil ako na mismong anak nyo nagsasabi sa inyo ng mga bagay na yon. Masyado kayong trying hard magpaganda, hindi naman umuubra. Walang duda hanggang ngayon, hindi pa rin kayo makuhang tingnan ni Papa sa mga mata kasi nga... Ang kapal naman ng mukha mo, Alfred! Nagsasabi na ako ng totoo, Ma! Pero nakakasakit ka na ng damdamin! At kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako mapagtapunan ng tingin at atensyon ng Papa mo? Bakit? Ano bang alam mo sa nangyayari sa amin? Hindi na po ako bata para hindi mahalata na unti-unting nawawalan ng pakialam sa inyo si Papa, Ma. Siyempre napapansin ko yun. Kaya nga nasabi ko na ang trying hard nyo. Sige! Kung alam mo naman pala ang lahat, sabihin mo ang dapat kong gawin para bumalik yung dati naming relasyon. Ang lakas ng loob mo magmalaki sa akin, Alfred, samantalang wala pa sa kalahati ang nalalaman mo kumpara naman sa araw-araw na sakit at panlalait na nararanasan ko dahil sa panlalamig sa akin ng Papa mo. Tapos wala na nga kayong pakialam sa akin. Pabastusin mo ba ako? O sige, sabihin na nating trying hard ako. Pero pumasok naman ba dyan sa kukote mo na ginagawa ko lang to dahil gusto kong maging maayos ulit kami ng Papa mo? Kahit nasasaktan na ako, nahihirapan at napapagod. Ang pamilya pa rin natin ang iniisip ko. Ang pamilya pa rin natin ang inuuna ko kaysa sa sarili ko. Pero sana man lang minsan, tanungin niyo rin naman ako kung okay pa ba ako. Kasi pakiramdam ko wala akong pamilya eh. Akala ko, wala nang isasakit ang mga salita at trato sa akin ni Gary. Pero meron pa pala, Mama Ganda. At higit na mas makirot, nang 2 ulit ang mga katagang sinabi sa akin ng panganay namin. Ni minsan hindi ko naisip na gano'n na pala ang nagiging tingin sa akin ng mga anak ko. Na nagiging trying hard ako. Dahilan para magmukha na akong tanga. Para po ako noong sinampal sa magkabilang pisngi at binuhusan ng malamig na tubig. Dahilan para magising ako sa katotohanan na ang dati naming masayang pamilya ay wala na. Ang lungkot po pala ng buhay ko. Dahil wala na naman talaga akong masasandalan sa loob ng tahanan. Malungkot po ang buhay ko. Yun ang totoo. Nang mga panahong yon, nagsabi na rin sa akin si Gary na gusto na niyang makipaghiwalay. Kesyo hindi na raw ako kamahal-mahal sa kanyang paningin. Hindi po ako agad pumayag. Sa halip, para akong nablangko na para bang tumigil ang ikot ng mundo ko. Simula noon madalang na akong umuwi sa bahay namin si Gary. Hindi ko po alam kung saan siya tumutuloy ngunit kumbinsido po ako na mayroon na siyang babaeng inuuwian. Nang mag-sink in na po sa akin ang lahat, doon na ako halos madurog. Durog na durog. Ni hindi na ako nakakakain ng tama at may isa ilang araw din akong nag-leave sa trabaho. Doon na ako muling napansin ng mga anak ko. At kahit paano, muli po kaming nagkapatawaran sa pagkakataong iyon. Oh, Helen, nandiyan ka na pala. Kanina pa talaga kita hinihintay. Himala! Naisipan mong umuwi dito sa bahay. Anong masamang
bang elemento ang nagdala sa'yo rito? Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Kung gano'n, anong dahilan bakit umuwi ka pa rito? Alam ko na. Siguro, naalala mo bigla na may asawa at mga anak ka, no? Tama ba ako? Ano? Tama ako, ano? Pwede ba? Huwag ka nga sumigaw. Baka mamaya isipin ng mga kapitbahay natin minamaltrato kita. At kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa kung anong iisipin ng mga kapitbahay natin? Ayos ka rin, ha? Baka nakakalimutan mo. Inabandona mo kami ng mga anak mo, Gary. Iniwan mo kami at umuwi ka na lang kung kailan mo gusto. Tapos gusto mo magmalinis sa ibang tao na para bang hindi mo tinalikuran ng responsibilidad mo sa amin? Anong magagawa ko kung hindi na ako masaya? Kaya bigla ka na lang nagsawa, ganun ba yon? Ano bang akala mo sa relasyon natin at sa pamilya natin? Laro lang na kung kailan sawa ka na pwede ka nang umayaw? Helen, intindihin mo sana ako. Ayoko na makisama sa'yo dahil hindi na kita mahal. Ano gusto mo? Magkunwari pa rin ako na parang katulad pa rin ng dati ang relasyon natin? Kahit wala na akong nararamdaman para sa'yo? Magkakasakitan lang tayo pag pinagpatuloy pa natin ang lahat. Concerned ka ba talaga sa nararamdaman ko? O sa nararamdaman mo lang? Ni minsan ba, tinanong mo ko kung masaya pa rin ako sa relasyon natin? Lalo na kapag pinaparamdam mo sa akin kung gaano mo na ako kaayaw? Ni minsan ba pumasok sa utak mo na kumustahin ako? Tulungan ako sa pagpapalaki sa mga anak natin? At huwag akong awayin sa tuwing umuwi ka sa bahay natin? Siyempre hindi! Tapos ang lakas pa ng loob mong pagbukain ako nagkulang samantalang ikaw tong hindi na kontento! Anak ng toko naman oh, ang dami mong drama sa buhay. Huwag mo na akong pagbukain tanga dahil nararamdaman ko rito sa kaibuturan ng puso ko na may iba ka ng kinalolokohan. Hanggang kailan mo ba itatanggi ang lahat? Hanggang kailan mo pa pagtatakpan ang pagiging taksil mo? Nakakahiya ka! Kung kailan ka tumanda, tsaka ka pa nagkaganyan! Ano na lang ang sasabihin sa'yo ng mga anak mo? Napakahayop mo! Hindi ka makapagsalita dahil tama ako, di ba? Hindi ko na kailangan ng ebidensya para masabi na simulat sa pool ng nanlamig ka sa akin, meron ka ng iba. Tiniis ko ang lahat dahil umasa ako na pagsubok lang to ng Diyos para sa atin. At mapagtatagumpayan din natin to katulad ng mga napagdaanan natin noon. Nang sabihin mo sa akin na hindi ako marunong mag-ayos ng sarili, pinilit ko magpaganda para naman mapansin mo ulit ako. Pero lahat ng yon hindi umubra kasi nga may iba ka ng kinahuhumalingan. Hindi mo ba alam kung gaano ko kalungkot at kadismayado gabi-gabi dahil paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung saan ako nagkulang para bigla ka nalang magbago, Gary? Sinaktan mo ko! Dinurog mo ang puso ko! At nagsasawa na ako ipagsiksikan ang sarili ko sa'yo kung ganyang sinusuka na rin naman ako ng sistema mo. Kaya sige! Kung gusto mo makipaghiwalay dahil hindi mo na ako mahal, o kung ano pa yung dahilan mo, pumapayag ako. Kahit masakit, kahit mahirap, sige, pinapalaya na kita. Gawin mo lahat ng gusto mo, wala na akong pakialam sa'yo. Pinapalaya na kita. Pero mas pinapalaya ko ang sarili ko mula sa mga sakit na pinaparamdam mo sa akin. Ang mahigit 2 dekada, mamaganda, na pagsasama namin bilang mag-asawa ni Gary ay tuluyan na nga pong natuldukan ng araw na yon. Kung sa bagay, alam ko naman na matagal na kaming tapos. Hindi ko lang talaga matanggap. Hindi ko po matanggap sa puso ko ang masakit na katotohanan iyon. Pagkatapos pong mag-alsabalutan ni Gary, umalis na nga po siya sa bahay namin. Doon na lang talaga ako humagulhol ng husto. Dahil sa magkakahalong pakiramdam na namumuo sa dibdib ko. Pakiramdam ko na pakalupit ng Diyos sa akin. Para pagdusahin niya ako ng husto. Subalit sa tulong ng mga anak ko, pamilya at malalapit na kaibigan, unti-unti po akong nakabangon. Nagsika po ako. Hindi lamang sa mga anak ko, kundi maging sa aking sarili.
upang maging mainam na bersyon ng pagkatao. Dahil hindi maaaring habang buhay ay ilugmok ko po ang aking sarili. Sa kalungkutan at kapighatian na kagagawa ni Gary. At sa gabay at patnubay ng Diyos, masikap kong naitataguyod ang pagiging single parent ko. Sa kasalukuyan, masayang-masaya po ang aming pamilya. Kahit na sa mata ng ibang tao, broken family kami. Pero para sa amin ng mga anak ko, buo at kompleto po kami. Mas nagkaroon kami ng panahon sa isa't isa at mas higit na naging bukas ang komunikasyon namin. Hindi tulad noon. Kaya nga wala na rin po akong mahihiling pa. Kung tatanungin niyo po si Gary, wala na po akong alam tungkol sa kanya. Hindi na po kami madalas nagkikita dahil mas pinili niyang makisama sa babae niya na di hamak na mas bata kesa sa akin. Noong mapatunayan kong tama ang hinala ko, aaminin ko na muli akong namuhi sa dati kong mister. Subalit, unti-unti ko nang tinanggap na minsan ay may mga tao na hindi para sa atin. Kahit nagaano pa natin pilitin o gustuhin na makasama sila. Ang kalayaan ko na lamang po sa mga masasakit kong karanasan noon kay Gary, ang pinakamalaking biyaya na nangyari sa aking buhay. Maraming salamat, Mama Ganda, sakaling mapili niyong itampok ang aking sulat. Salamat po sa programa niyong Radyo Nobela at sa bumubuo ng Barangay LS 91.1. Sana mayroon akong na-inspire sa ating mga kabarangay dyan na dumaraan din sa katulad na sitwasyon. Tandaan po natin, walang masamang bumitiw sa isang toxic na relasyon, lalo na kung matagal naman na tayong lumaban. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Helen. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!